dear beloved, Boss Mike Cervera. So ngayon, alam nyo na wala na ho, wala ng DDS, ilan na lang sila. Oo, kaya nga ho, desperado yun eh. Tingnan nyo mga kababayan ko, ito yung mga DDS oh. Tingnan nyo yung mga itsura, ha? Tapos sabihin nyo kung sino ang adik sa aming dalawa. Dapat isumpa dapat. Tingnan nyo mukha mga kababayan ko, ha? Mukhang hindi na natutulog, ha? Mukhang isang buwan nang hindi natutulog ito. Oh, bakit nandiyan dyan sa likod mo si Gasolito? Namayat ng husto si Gasolito. Si Gasolito ba to? Si Gasolito? Pakinggan natin yung pinaglalaban na itong bobong isang to. Ganito ho mga kababayan, ang mga pananaw at mga paninindigan ng mga kulto, membro ng kulto ni Duterte. Tignan nyo. At ang pamilya Marcos dapat isumpa dapat palayasin sa Pilipinas dahil mula sa record nila hanggang sa ninuno nila puro mga magdanakaw mga Marcos. Kita nyo kung gaano ka bobo talaga. Baliktad ang utak yung sinusuporta niya, yun yung magnanakaw, binibintang niya sa iba. Ganyan sila katanga, bobo talaga. Ito ho yung pinahiyan ni Dito ho, ito ho yung walang masabi kay Alfred de Guzman no? Ito ho yun nung sa debate nila. Walang masabi tong bobo na to. Sir, ano po message niyo sa... Tingnan nyo mukha mga kababayan ko. Yung eye bag niya, halos umabot na sa ilalim ng ilong niya. Tapos sasabihin nyo kami ang adik, ako ang adik. Mga bobo talaga kayo, no? Tingnan nyo, mukhang hindi na nakakakain, no? Patay gutom Putik na, baka ang ginagawa nito magdroga lang na magdroga eh. O baka na nauubusan na ng supply ni Digong ito. Ito. Ang Marcos administration, ito ang masasabi namin, panawagan namin mga Pilipino Marcos. Kung hindi mo na kayang pamunuan ng ating bansa at resolbahin ang problema ng ating bansa, mas mainam na bumaba ka sa posisyon at lumayas ka sa ating bansa dahil kinamumuyan ka ng buong Pilipino dahil sa ginagawa. Kita nyo mga kababayan, dinamay pa tayong matitino. Sabi nga dito mga kababayan ko, tingnan mo, bobo ka Mga Pinoy. Nakita mo yan? Nasaan na yun? Sorry. Sa pinakabagong SWS survey, lumabas sa 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na dapat panagutin sa Senator De La Rosa sa mga pagpatay na nangyari noon sa madugong war on drugs. Nasaan na yung mga DDS dito? So, ibig bang sabihin yung mga DDS gustong panagutin si Kalbo? Bakit dinadamay tayo nung payatot na mukhang adik na yon? Diba? Mas maraming mga Pilipino ang sumasang-ayon na mapanagot sila Duterte, kasama si Bato, Bongo, at marami pang iba. Nakuha nyo yung logic dito, mga kababayan ko? Nakuha ninyo? Yan po yan. Ibig sabihin, mga kababayan ko, marami na ho ang sumasang-ayon sa mga pinaglalaban natin na dapat mapanagot itong magkakatropa na sila Digong, sila Bato, sila Bongo at marami pang iba. Yan po yan. Alam nyo naman itong mga DDS, bobo talaga Sa batas ng Pilipino. Kita nyo, pambababoy daw sa batas ng Pilipino. Bakit? Kasi hindi nyo gusto na nakulong si Digong nyo. Yun lang naman ang pinanggagalingan nyo, wala nang iba. Dahil hindi sang-ayon sa kagustuhan ninyo na si Digong ay nakulong sa dahig, kaya kayo galit na galit. Pero kung kayo ay sumang-ayon yung gusto nyo, sigurado tatawa-tawa kayo at nambubuli kayo ng kapwa nyo. Diba mga kababayan ko? Sigurado yan nambubuli kung hindi nadala si Digong sa dahig. At sa mga karapatan ng bawat Pilipino. So, Mama Marcos, anong karapatan ng bawat Pilipinong pinagsasabi mo? Ano ba tinira mo? Ba't ganyan yung sinasabi mo? Mukhang ito mga kababayan, katatapos lang tumira Yung kung ano-ano na lang pinagsasabi. Magkakain ka nga, mukhang kulang ka sa sustansya, umabot na sa utak mo Opo mukhang kropek lang ho kinakain at inuulam nito Kaya ho walang laman ang ulo.
Tingnan nyo naman ano, ha? Kitang-kita naman sa katawan ano. Mukhang hindi nakakakain ng masustansya ito. Oo, mga kababayan ko ha. Mukhang hindi nakakakain ito ng mga mapoprotina. Masusustansya. Hindi katulad ni Mima. Oo, si Mima panay steak nun. Panay mga sashimi nun. Oo, salmon sashimi, tuna sashimi. At syempre mga kababayan ko, yung paborito nun, yung steak. Di ba? Mga kababayan ko, sarap! Eto, mukhang ang inuulam nito, chicharon, kropek. Oo. At saka toyot asin. Oo, halatang halata naman sa katawan eh. Natuloy. Huwag mong pakinggan ang asawa mong parang zombie, mga pinsan mo magtanakaw. Ipakulong mo ang dapat ipakulong at kasama ka sa dapat Ayun na nga eh, pinakulong na nga. Ano pang hinihintay? Ano pang gusto nyo? Ipakulong daw ang dapat ipakulong. Ipinakulong si Digong, ipinakulong si Kibuloy, ipinakulong si Bong Revilla, at marami pang kasunod. Ano pang gusto mong bobo ka? Tao ka mo ha! Di ba? Sipin nyo mga kababayan ko. Ipakulong daw ang dapat ipakulong. Pinakulong na nga. Pinakulong yung manyakis. Pinakulong yung mamamatay tao. Pinakulong yung magnanakaw. Kita nyo? At tinutugis ngayon si Atong Ang na mamamatay tao rin. Sa totoo lang kadamay dyan si Duterte sa mga missing sa Bungero. Malamang lumakas ang loob ni Atong Ang dahil kay Digonyo. Ayan. May kaso, pinaghanap ngayon. Sino pa? Kasunod na si Bato, kasunod na si Bongo. Pag minalas-malas pa kayo, kasama pati si Sara. At pag na-impeach si Sara, malamang, nako, yari na. At pag wala kayong naipakitang puwersa, na marami talaga kayo, kapag na-impeach si Sara, ay sigurado, baka isunod na ng ICC, dadamputin na siya. Di ba mga kababayan? Naku, mukhang ganun ang mangyayari. Ganon ang mangyayari. Dito, mga kababayan ko, pasok, iba pang taga-suporta. Po ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Naaksyonan na ang mga nakabinding petisyon kaugnay sa legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo noong March 2025. Kita nyo mga kababayan, nakalagay Justice for PRRD. Baliktad talaga yung mga ng mga utak nito, no? Ang hinihingi nila, hustisya daw para kay Digong. Paano nyong hinihingian ng hustisya yung mamamatay tao? Yung pumatay, yung pa yung kailangan ng hustisya, mga bobo kayo? Isipin nyo mga kababayan ko, si Digong pumatay. Si Digong nagpapatay. Mga kababayan ko, si Digong nagnakaw. Si Digong lahat, mga droga, illegal na sugal, pinapasok niya lahat yan, ginawang negosyo. At sabi nga ni Kuyang Ramil, si Sara nakinabang sa Pogo, Pogo money at drug money. Tapos ngayon, ang hinihingan nila ng hustisya, yung pong nakakulong na. Si Duterte, di ba baliktad ang utak nila? Sa bagay, tignan nyo yung mga itsura, mga kababayan ko. Parang hinakot lang ng mga basura sa Divisoria. Kita nyo ang mga itsura, lakihan ko, mga kababayan ko. Ayan Parang mga basura na hinakot sa Divisoria. Diba? Ayan, mga kababayan ko. Grabe. Yung mga itsura. Ang layo-layo talaga sa atin pag tayo nagrarally, puro maganda't gwapo makikita nyo sa kalsada. Pero dito mga kababayan, nasa harap pa ng Korte Suprema, mga kababayan, parang yung basura sa Divisoria, nilipat lang nila. Tao ka mo ha! Tama ba? Putik na yan, ano? Putik kayo. Ang papangit nyo, Ito na. Dagpo nila, pauwiin na sa bansa ang dating Pangulo. Tingnan nyo yung mga itsura talaga. Diyos ko! Ewan ko.
Ewan ko mga kababayan ko. Ewan ko na. Minsan naaawa rin ako sa kanila, mga kababayan ko. Nakiisa rin sila sa signature campaign na Ito yung mga leader, oh. Tingnan nyo yung mga itsura, mga kababayan ko. Diyos ko po. Grabe mga itsura nito. Tay, kami naman. Nalayo Tay kami naman. Tay kami naman. Ilan na yung napapirma nyo? Kala ko ba marami kayo? Buong Pilipinas kanyo yung pinuntahan nyo. Pero bakit ganun humigit kumulang 160,000 lang yung napapirma nyo. Kasama na dyan yung dinoktor nyo. Diba? Kasama na ho dyan yung mga eme-emeng pirma. Hindi ho talaga, mga kababayan, organic na pirma yan. Kasama na ho dyan, halo-halo. Yung mga DDS na tanga. Yung mga sinuhulan ng bigas nila. Yung mga dinoktor na mga nakalista. Ang resulta, ang kinaya, 160. Humigit kumulang, yun ang nakalap nila. Kaya mga kababayan ko, sana man lang umabot ng 2 milyon yung mga pumirma. Pero bakit wala? Ibig sabihin, wala na kayo. Wala na kayong taga-suporta. Malamang yung iba pinilit pa dyan. Diba? Ito na, kasama na ang ghost. yung makalikom ng maraming firma para makumbinsi ang korte na desisyonan ang mga petisyon. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Doble-doble na yung pirma nila. Camille Ting, hintayin na lang ang maging aksyon ng korte. Kininaya. Ayan, mga kababayan ko Yan ho yung mga taga-suporta ni Digong. Diba, mga kababayan ko? Wala yari na ho sila dyan, mga kababayan ko punta naman natin to. Ano to? Pasok! May matinding Tignan nyo, kung hindi ba naman mga gonggong yan na mahilig mameke, pati ho si Ding Dong Dantes, mga kababayan, ginamit nila. Abay, gumawa sila ng post na peke para sabihin na si Ding Dong Dantes yung nag-post. Ayan mga kababayan ko. Ayan tignan nyo ganyan sila mameke. Mahilig sila mameke. Kaya yung mga pirma-pirma dyan, mga kababayan, ako'y naniniwala na mga peke yan. Karamihan. Ano po? Ding Dong Dantes may matinding pahayag laban sa pagtakbo ni VP Sara Duterte sa pagkapangulo daw. Alamin muna natin kung chismis o totoo sa Fact or Fake. Para sa aking fact or fake, matindi pala ang naging pahayag ni Ding Dong Dantes laban kay Vice President Sara Duterte noong nag-anunsyo na ito nakakandidato sa darating na presidential elections. Sa isang post na kumakalat ngayon sa Reddit, mababasa ang pahayag ng aktor na nakakatakot umano kapag nanalo si Vice President Sara dahil nakikita niya dito ang tapang, abilidad at talino na kayang mamuno tulad ng ama nito. Kita niyo mga kababayan ko, pati ho post ni Ding Dong Dantes. Pinipeke nila. Ganyan sila mangloko. Siguro naman nabasa nyo na to. Basta DDS talaga, mga kababayan, masasamang tao. Naniniwala ba kayo doon? Basta DDS, masamang tao. Bakit? Kita nyo naman, mga kababayan, yung mga ganyan, kinukonsinti nila. Hindi ho natin katulad na kapag may fake news yung ating mga ibang kasama, abay, pinapaliwanag natin para sabihin na hindi tama. Pero sa kanila, meron ba silang tinama? Wala silang tinama. Yung ang fake video na polvoron video daw, mga kababayan, wala namang nagtama ni isa sa kanila. Huling-huli na. Bakit? Siyempre si Banat Bay, galit na galit kay Maharlika. Sabi niya na ako, hindi ako naniniwala dyan, Eka. Yun lang, hindi siya naniniwala. Pero pagsabihan, sila Maharlika, tsaka yung mga sila Harry Roque, ginawa ba? Wala. Hindi ho natin sila katulad, mga kababayan. Tayo po ay dun tayo sa tama. Na kapag kamali, kahit kakampi, mali. Kapag katama, kahit po mga kababayan, hindi natin kakampihan, tama. Kaya lang mga kababayan, sa DDS, walang naging tama. Lahat, pamimeke, yung daladala nila.
Dahil dito kaya dinagsa ito ng pambabatiko sa mga supporters ng Vice President. Nako! Ngunit bago maniwala, alamin muna kung ito ba ay talagang sinabi ni Dingdong Dantes o kung ito ba ay fact or fake. Fake yan. Ito pa. Fake. Fake yan, oh. Pag nakita nyo si Sara, oh, fake, 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 fake. Kapal ka niya! Sasabihin ko talaga, Sara, mukha kang fake, fake. Kapal ka niya! Tuloy. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Grabe, no? Walang peke. DWIZ. Yari kayo dyan. Ano na? Sa aming ginawang research, aming napagalaman na isa itong fake. Nakaw! Fake pala! Fake, mga kababayan, pineke nila, mga kababayan. Anong fake? Fake? Fake, sabi ko, Charlie Whiskey. Fake, 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 fake. Bilisan mo. Fake, 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 fake ni Sara Duterte. Ayan, pineke na naman ng mga DDS na tatanga-tanga. Akala hindi mabibisto. Mismong si Dingdong ang nag-deny na sinabi niya ang Nako. naturang mga kataga laban sa Vice President. Grabe. Sa kanyang official Facebook page, ipinost pa ni Dingdong ang screenshot ng umano'y kanyang sinabi na ipinost ng isang DDS member na si DDS na mo! DDS! Kapal ka niya! Basta DDS talaga, mga peke kayo, mahilig kayong gumawa ng fake news. Ayan mga kababayan ko mga DDS daw yan, mga DDS, Dingdong ang screenshot ng umano'y kanyang sinabi na ipinost ng isang DDS member na si Isang DDS member daw. Ami Imperial Ugay. Yan yung Ami Imperial Ungkay. Putik na yan, mga kababayan, pangalan pa lang, ang bantot na. Ano yan, bantot ay simpleng-simple ang nilagay na aktor na hindi ko to sinabi upang pabulaanan na may ganoon siyang payag laban sa Vice President. Uy, i-chat mo ako. Uy, ang tagal-tagal na nung mga sinasabi ko, yung may mga naiwan pang mga lahat halos nabigyan na. Yung mga iba dyan tulad ni Christopher, mag-message ka. Ipakita mo, kung wala kayong mini-message, paano namin malalaman kung saan namin ipapadala? Ilang beses na kami nagsasabi na kayo ay mag-message, ipakita nyo yung pangalan nyo sa screenshot, ipadala nyo pangalan, buong pangalan, address, at phone number. Kompletong address. Hindi pwede yung address-addressan, gano'n Number ng bahay, unit ng bahay, barangay, baryo, anong bayan, anong probinsya. Ganon. I-message nyo kami. Hindi kasi, sundin nyo kasi yung mechanics, kayo talaga Kasi hindi naman kami manghuhula. Mahirap hulaan, isa-isa, napakarami. Di ba? Sino na mga nakatanggap ng mga regalo nila? Press 1 dyan. Ang dami-dami na hong nakatanggap dyan, ito na, tuloy. Bukod dito ay wala nang iba pang sinabi ang aktor kung saan sinuportahan naman ng kanyang fans ang pagtanggi nito at pinatikos ang nasabing DDS. Nakaw! Basta DDS talaga, tatanga-tanga. Bobo, mga mangmang. Sabi rito ni mga bobo talaga yung mga DDS na yan, 41 Forbes Park. Magkapit bahay tayo, Windy TV. Iaabot ko na lang sa'yo. Nasa 39 lang ako. Windy, siguro mga 100 hakbang lang nasa bahay ka na. Eto na. Sige na. Kung kaya't napag-alaman na isang fake ang sinasabing matinding payag ni Dingdong Dantes laban kay Vice President Sara Duterte. Peke yan, peke. Kailan naman kapuri-puri ba si Sara? Yung mga bobo lang ang pumupuri dyan Walang pumuring matalino dyan. Lahat ng pumupuri kay Sara, mga bakulaw na bobo. Di ba? Yan, mga kababayan ko, ang pamimeke nila. At iyan aking fact or fake. Yan, mga kababayan ko, Nakaw!
our beloved Boss Mike Cervera.